Nakakahiya to sa atin, mga kapatid, kung hindi natin gagawin. Cherry pie Picache. Cherry pie Picache. Pinatay ang kanyang nanay. Yung lalaking pumatay sa kanya, one day pinatawad niya. Dinalaw niya. Pero nung mga una, ayaw niya patawarin. May gusto niya sabihin. Masamang sabihin at gustong gawin. Pero yung claim niyang nagbabasa ng Bible, naging Christian siya, pinuntahan niya. At sinabi niya, pinatawad. Niyakap niya pa. Kakaya naman. Kung ikaw, Brother Efren, ako, hindi marunong magpatawad. Na itong mga taong ito, di ba? Na sinasabi natin na nasa true church tayo, hindi tayo marunong magpatawad. Pararam. Nakikinig ako, Brad. Ayan. Joan Dio Campo, Brad, sabi dito, ano? Parang ang dami nyo atang kaaway, ha? Wala nga eh. Kami nga nang-aaway, no? Ayan. Hindi Good naman, morning. baka Kamaniwala sila. maraming Ayan. nanonood. Baka mami sabihin nila, ano. Ayan. Ayan, Away so, na. Ito, basahin ko na to. Ikaw, paano ka mag-pray, Brad? Brad, yung question ko kanina sa'yo. Paano ka mag-pray? Syempre, baka may inaasahan kang sagot di ba? Kung ano yung laman ng puso ko naman, sabihin ko. Tapos may inaasahan ka. Ako talaga, pag mag-pray ako, pagka may nangyari sa akin ganyan. Lord, sana, give me an opportunity, kaming opportunity na maging maayos. Magayos. Makagawa ako ng kabutihan sa kanya. Parang ganyan. Pero Ako? sometimes sinisip ko, palagay ko ako pang nakagawa ng pagkakasala. Ako na lang nagsusorry. Ako nang gagawa ng mga pagkakataon. Lalo kay Cher, lagi nangyayari. Okay, sabi ni Joan Dio Campo. Good morning, Brother Efren, Brother Dino. Hurt versus hurt. Minsan kasi merong influence. May mga factors including personal history. Ito yung sinasabi mo, bro. Personal history. Yun ang point ko kanina. Upbringing. Psychological factors. Social influences. Individual circumstances. Contribute din po yun. Childhood experiences. And contribute sa behavior. Si Sister Joan ba, bro, is teacher? She sounds alam ano? kung Teacher or... Kasi mga approaches niya, pati nung mga Bible study natin, ano siya. I really enjoy yung yung mga mga... approaches niya. I really enjoy yung mga comments niya. Really, really. I look forward sa mga... Every time na may mga usapin na talagang mabibigat, I really, really appreciate yung mga sinasabi, Brother Joan. Amen to that, Sister Joan. Arsenio, Yung ikaw na ba? sinasabi ko kanina, Brads, na hurt people. Kasi merong mga experiences siguro sila. So, dala-dala pa rin nila yung baggages na yon. Kaya ganun din yung ginagawa nila. Yung sabi mo kanina, bullying. Nagbubully sila kasi nangyari yun sa kanila eh. At posible din na maging ganun yung pattern. Kasi nakaranas sila ng, pwedeng disappointed sila. Meron silang gustong dream sa buhay, hindi na pagbigyan ng parents, di ba? Na ganun. So, nandun yung disappointment and failure sa kanila. So, ito yung ginagawa nila ngayon. So, Nag-spread din sila na sakit, something gano'n. So, halimbawa, Brother Efren, if I may ask, I know this is, ikaw ang host dito, pero just lang. I know that you are a very good preacher, kapatid. Once na gano'n na isang tao, what personal experience, hindi personal experience, kasi sometimes we exaggerate, Brother Efren. What biblical example ang bibigay mo sa taong gano'n? Yun yung gano'n ng experience niya. Yeah. Okay. And then technique. Para sa atin dalawa, habang nag-iisip ka, ako na muna. Sige. Si Joseph siguro. He has all the reasons na sumama ang loob niya. Pero makikita mo kay Mrs. Potiphar, kay Mrs. Potiphar, Mr. Potiphar, tapos nagkakrush sa Mrs. Potiphar. Iniwan pa siya ng kanyang naging kaibigan doon sa prison. Pero wala siya. Isa lang ginagawa niya, Brother Efren, to do what is the will of God. Kaya masayahin siya eh. He just worked kung ano ang nandun sa kanya. Kung ano man ibinigay sa kanya, servant man siya, prisoner man siya, he just do it. Lahat lang sinasabi ng Diyos, gagawin niya yan. I imagine, this is just an imagination para sa akin kay Joseph. Hindi niya iniisip yung masamang ginawa sa kanila ng tao, ng
kapatid niya. Just imagine yung 10 kuyas mo, brothers. Just imagine yung ginawa sa'yo. Katapos niyan. Pero hindi niya man lang minention yan until such time yung such last chapter na Brother Efren. Na yung namatay na si Jacob. Natakot na sila. Balak na nga silang umalis eh. Baka papatay tayo dito. Pero inassure sila eh. Nandun pa rin yung assurance. Ang sabi doon sa 50 verse 20 ng Genesis, ano? Yung isip nyo, yung masama sa akin. Pero tingnan mo ang kaisipan ni Joseph. Better for the Lord. This is to save you. Kasi time will come, manggagaling sa lipi ng isa sa mga tribes ni Jacob ng Israel na Judah ang tagapagligtas. Kailangan ma-save you. You just imagine that. Kahit ginawa ba na, in-influence ba ng God ang 10 kuya ni Jacob, ni Joseph para gawan siya ng mapapasama? Hindi. Their own capacity, their own mind yun, their own decision yung Brother Efren. But, this is one thing. That's why God is really awesome, Brother Efren. You know what? Because God can always make good things kahit sa mga bad circumstances natin. But take note, we need to do what is right to God. Lahat yan. Magbibigay ang Diyos ng maganda para sa atin. And that is exactly what the Bible is teaching us in Romans chapter 8, verse 28. Di ba mga kapatid? So yan nakikita ko, Brother Efren. O ikaw, Brother Efren, kapag ganon. Alin, yung question mo sa akin kanina? Yeah. Yung hurt people. Yeah. Yun ba yun? Ay, nag-isip pa ako ng Sige. example, ano. Pero, sumagi sa isip ko yung Corinthians, no? Yung church doon na, di ba, may sulat siya, mga divisions, mga love, sinulat niya doon. So, I do believe that congregation na yon may mga Gentile pa rin yung character nila. Hindi pa rin okay. Yun yung iniisip ko. But, syempre, i-check yung maigi. Importante pa rin yun, Brad. Tsaka, yung approach Exactly. naman, kanina ni Sister Joanne, posible din yun sa study ng psychology, Brad. No? Totoo Pwede yun, nilang Brad. madala yung mga character na yun. Totoo yun. Totoo yun.